The findings of the Sandiganbayan Fifth Division says the Marcos family is the beneficiary of the Swiss foundations created by former President Ferdinand Marcos and former First Lady Imelda Marcos. The Sandiganbayan found that former First Lady and incumbent Ilocos Norte 2nd District Representative Imelda Marcos created 7 private foundations in Switzerland. I said, you shouldn't kill me because I'm the only one who knows where the gold is. Switzerland. Nag-invest ba o nag-withdraw ng Marcos Gold? Si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang lakas ni Pangulong Bongbong Marcos sa Swiss banking hub? At bakit nakakuha ito ng halos ₱250 trilyong para sa Pilipinas? Halika at itong pag-usapan mga kaibigan. Switzerland. Bakit ito biglang naglagak ng halos ₱310.74 bilyong sa Pilipinas? Pero ang mas malaking tanong, ito ba ay tunay na investment o isa lamang covert na withdrawal ng Marcos Gold na unti-unti nilang nilalabas sa Swiss Bank? Sa likod ng tagumpay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalapit sa Swiss investors, ano nga ba ang sekreto ng kanyang lakas? Alamin natin ang mga detalye na maaring nagtatago sa likod ng kwentong ito. Marcos Gold, usap-usapan o may basehan? Matagal nang lumulutang ang balitang tungkol sa tinatawag na Marcos Gold, mga yamang di umano'y nakadeposito sa Swiss banks mula pa noong panahon ng martial law. Ayon sa mga ulat, ito raw ay napakalaking yaman na naging bahagi daw ng ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos. Ngunit ayon sa pamilyang Marcos, binahagi ng dating First Lady Imelda Marcos na ito daw ay pagmamay-ari na ng kanyang yumaong asawa bago pa man ito maging presidente ng Pilipinas. Ngunit hanggang ngayon, nananatili itong isang misteryo. Maraming haka-haka, ngunit kulang sa konkretong ebidensya. Ngunit bakit biglang naging interesado ang Switzerland sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos? Ito ba'y simpleng negosyo o isang tahimik na paraan para mabawi ang mga deposito ng yaman ng mga Marcos mula sa Swiss banks? Ang tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa isipan ng maraming Pilipino. Pero bakit ang Switzerland ay nagbuhos ng ganitong kalaking halaga? Ang Switzerland ay kilala sa pagiging neutral at maingat sa kanilang mga galaw sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit bago pa man pumasok ang 2025, nag-commit ito ng napakalaking halaga sa renewable energy at digital infrastructure sa Pilipinas. Isa itong hakbang na bihirang makita mula sa isang bansang sobrang konserbatibo sa kanilang pamumuhunan. Lalong higit ay mag-i-invest ito sa isang third world country katulad